Totoo ba na nakuhanan ng telescope ng NASA yung kalangitan doon sa kalawakan? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Naniniwala tayo na may langit, pero hindi natin alam kung saan talaga yung eksaktong lugar na kung saan nandoon yung langit. Kasi nga wala naman sinasabi yung Biblia kung saan talaga nandoon yung langit. Basta ang alam lang natin, totoo at merong langit. Kasi nga, yan yung sinasabi ng Biblia. Dahil maraming naniniwala sa langit, maraming nagtangka na hanapin kung saan ba talaga naandoon yung langit. Pero sa tagal-tagal ng panahon, wala pa rin nakahanap o nakapagpatunay kung saan naandoon yung lokasyon ng langit. Ngayon mayroong isang hindi sinasadyang pagkakataon na sinasabi na nahanap na raw yung lokasyon ng langit kasi nga nakuhanan daw ito ng telescope ng NASA at sinasabi na ito ay naandoon sa gitna ng kalawakan. Merong isang article na lumabas noong February 1994 na sinasabing na-discover daw ng Hubble telescope ng NASA ang isang di mapaliwanag na bagay doon sa kalawakan. Nakuhanan daw ito ng telescope noong December 1993 pa. Pero lumabas lang daw yung sinasabing larawan ng langit na ito noong kasunod na taon lamang. Makikita natin sa nasabing litrato na parang merong isang malawak na puting lungsod na lumulutang sa kadiliman ng kalawakan. Ay sa ilang mga eksperto, sinasabi nila na maaaring yun daw yung langit na matagal nang hinahanap ng mga tao. Ang lokasyon daw ng lugar na yun na sinasabi nga nila na maaaring langit, ito raw ay nasa may pinakasentro ng kalawakan. Ayon sa isang eksperto na si Dr. Mason, sinabi niya na hindi raw edited ang picture na yon. Maaaring yun daw talaga yung totoong lugar ng langit. Ayon din sa kanyang pagsusuri base sa larawan, sinasabi niya na imposible daw na makatira yung mga tao doon sa lugar na yon. Hindi raw kakayanin ng sino man na mabuhay doon dahil sobrang lamig, walang hangin, walang araw at walang buwan. Kaya ayon sa kanya, yung lokasyon daw na yun na nakuhanan ng telescope ng NASA ay pwedeng yun daw yung lugar na kung saan nakatira yung Diyos. At bukod dyan, sinasabi rin na dahil nga hindi pwedeng mamuhay yung mga normal na tao doon at hindi sila pwedeng makapunta, ang pwede lang daw makarating sa lugar na yon ay yung mga kaluluwa ng mga taong namatay na. Dahil ito raw ay hindi maapektuhan ng kahit ano paman. Nung taon din na yon, nung lumabas yung balita na yon, na sinasabing ang nakuhanan yung langit, naging interesado raw dito yung former president ng US na si Bill Clinton. Bukod dyan, sinasabi rin na si Pope John Paul II ay naging interesado raw dito sa nakuhanan ng NASA. So dahil nga sa usapin na yan, sinasabi na si Bill Clinton at si Pope John Paul II ay nagkaroon ng meeting upang pag-usapan yung patungkol sa sinasabing nakuhanan na langit. Pero after daw nilang pagmitingan yung mga bagay na ito raw ay tuluyan ng nawala at hindi na napag-usapan pa. Sa totoo lang, yung imahe na yun na sinasabing nakuhanan ng Hubble telescope, sinasabi na yun daw isang top secret file na hindi pwedeng ilabas. Na yun nga, nag-leak lang daw, kaya kumalat ito sa buong mundo. Ayon nga sa isang article, sinasabi na tinatago daw ng US government yung larawan at yung impormasyon na yon na galing sa NASA. Sinasabi na hindi na raw pinahintulutan yung mga scientist ng NASA na pag-aralan pa at obserbahan yung sinasabing imahe ng langit na nakuhanan ng telescope. Ang Weekly World News ang unang nagprint ng imahe at nagulat sa mga natuklasan ni Dr. Mason. Pero sa kabila ng coverage ng media, tumanggi yung NASA na kilalanin ang pagkakaroon ng larawan na yon na sinasabi larawan ng langit. So yung NASA hindi nila sinusuportahan yung balita na ito na sinasabi nakuhanan daw nila yung langit doon sa kalawakan. Ngayon mga kapatid, meron bang katotohanan dito sa sinasabi ng mga tao noon pa man na nakuhanan daw ng telescope ng NASA yung langit doon sa kalawakan? Ito na nga ba yung sinasabi na langit o yung sinasabi nga na New Jerusalem doon sa Revelation? Bago po natin sagutin yan, tignan muna natin kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa kung saan doon yung langit o yung lokasyon ng langit. Sabi ko nga po sa inyo kanina, walang nakakaalam kung saan talaga yung lokasyon ng langit kasi nga walang sinasabi yung Biblia dito. Pero mga kapatid, tingnan natin dito kung ano nga ba yung nakita ni John sa kanyang vision doon sa Book of Revelation patungkol sa bagong langit at bagong lupa at ganoon din sa New Jerusalem. Basahin natin yung Revelation chapter 21 verse 1 to 2. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. So ano po yung ibig sabihin nito? Hindi pwede na makita ngayon ng mga tao yung bagong langit at bagong lupa. Kasi mga kapatid, bago dumating yung bagong langit at bagong lupa, kailangan magunaw muna itong mundo na ito. At hindi lang yung mundo na ito, actually, yung buong kalawakan. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, kung magugunaw itong buong kalawakan na ito, kasama na ngayon na kuhanan nga daw ng telescope na yon, ibig sabihin, hindi yun yung langit. Kasi masasama siyang magugunaw kung ano man yung nakita ng NASA na yon sa kalawakan. So, ibig sabihin, hindi po siya yung langit. Darating pa lang yung bagong langit at bagong lupa kapag nagunaw na itong mundo na ito. Kapag nawala na yung lumang lupa at yung lumang langit. Ngayon, kung di man daw yun yung langit, sinasabi ng ilan na maaaring yun naman daw yung New Jerusalem. So, ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa lungsod na ito? Basahin natin yung Revelation chapter 21 verse 22 to 25.
Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lungsod, sapagkat ang kalwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi nasasapit doon ang gabi. Kung babalikan natin yung sinabi ni Dr. Mason, ang sabi niya nga, yung lugar daw na yun na sinasabing nakuhanan ng NASA, malamig daw yung lugar na yun at higit sa lahat, wala ring araw at buwan. So kung titingnan natin dito, parang kapareho ito ng sinasabi sa Bible. Kasi nga yung New Jerusalem, ang sabi dito, hindi na raw kailangan ng buwan at hindi na kailangan ng araw. Tanging yung Diyos na yung magliliwanag doon. Ngayon, sinasabi na dun sa nakuhanan sa telescope, para siyang lungsod na nagliliwanag, na parang ito nga yung tinutukoy dito sa Book of Revelation. Wala ring buwan at walang araw doon. Tanging liwanag lang yung nakikita doon sa lungsod. Kaya sinasabi ng ilan, maaari yung nakita ng NASA na yun doon sa kalawakan, yun daw yung New Jerusalem na bababa pagdating ng panahon. So, ibig sabihin, hindi pa raw ngayon. Kasi nga ang sabi ng New Jerusalem mula doon sa taas, bababa siya buhat doon sa langit. Ito yung sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 10 to 11. Napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, kumikislap na parang batong hiyas gaya ng jasper at sinlinaw ng kristal. Pwede ba natin sabihin na yung sinasabing ng nakuhanan ng NASA doon sa kalawakan, yun na ba yung New Jerusalem? Kasi nga malinaw sinasabi, ito ay isang lungsod at yun nga nagliliwanag. So ganun na ganun yung nakita doon sa telescope. Nasa taas siya at pwede siyang bumaba. Ngayon mga kapatid, hindi rin natin pwedeng sabihin na yung sinasabi ng mga tao na nakuhanan daw ng NASA doon sa kalawakan, yun yung New Jerusalem. Ang sinasabi kasi ng Bible, itong New Jerusalem na ito ay parisukat o kaya man kwadrado. So ibig sabihin, yung po yung itsura ng New Jerusalem. Hindi po katulad yung sinasabi nga na nakuhanan ng NASA. Kasi yung nakuhanan ng NASA, para lang talaga siyang isang lungsod o parang ilusyon lang ng isang lungsod. Pero yung sinasabi ng Bible, ito ay may sukat. Maliit lang din po kasi yung sukat nitong New Jerusalem. Kung titingnan natin, halos kasing laki lang siya ng North America. Ganun lamang po yung laki niya. So kung aasa lamang tayo sa telescope at titignan sa kalawakan yung ganun kalaki na sinasabi nga na sukat ng New Jerusalem, hindi po siya makikita sa telescope. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung nakita ng NASA, yun yung New Jerusalem. Dahil nga sa sukat nito, hindi po pwede natin pagkumparahin yun. So overall mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo na yung sinasabi nilang nakuhanan ng telescope ng NASA, yun daw yung langit o kaya man New Jerusalem, wala pong katotohanan doon. Hindi po yon yung langit o kaya man New Jerusalem. So mga kapatid, di tayo pwede magsabi kung saan ba talaga naandoon yung langit dahil walang sinasabi yung Bible na lokasyon ng langit. Pero para sa akin mga kapatid, habang nabubuhay tayo sa mundo na ito, hindi naman natin kailangan pang hanapin yung langit o kaya man yung lokasyon kung saan ito nandoon. Kasi nga, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, dapat alam na natin sa puso natin na pagdating ng panahon, makikita natin yung ating tunay na tahanan. Doon nga sa bagong langit at bagong lupa. Maaaring hindi pa ngayon, hindi pa i-reveal ng Diyos yan. Pero pagdating ng panahon, sa takdang panahon, makikita at malalaman din natin kung saan naandun yung Diyos at higit sa lahat, yung titirahan natin magpakailanman. Pero mga kapatid, ang pag-asang binibigay sa atin ng Diyos ngayon, bagamat di natin alam kung saan nandun yung langit o kaya man malayo man yung langit dito sa kalawakan, pero ang isang sigurado, yung Diyos natin, malapit siya sa ating mga puso. At kung saan man tayo magpunta, nandoon yung ating Diyos. Kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Yun po yung pangakong sinasabi niya sa ating mga mananampalataya. So mga kapatid, ang magandang gawin natin habang naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa, habang nandito tayo sa mundo na ito na pabulok ng pabulok, ang gawin natin, sundin natin yung kalooban ng Diyos Ama. At higit sa lahat, mamuhay tayo na may kabanalan tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi mga kapatid, ang gusto natin mangyari, maparangalan yung ating Diyos habang nandito tayo sa lupa. At syempre, ganun din pagdating natin doon sa bagong langit at bagong lupa, doon sa ating tunay na tahanan. So yun lang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Gusto muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.